The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first. The second is like this: you shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I guess you know the Song of Ruth, a beautiful song that many couples commit the mistake of asking their choir to sing it during their weddings. Wherever you go, I shall go. That is not a wedding song. It is a song for the mother-in-law because the husband died. Pagka minsan marami sa atin basta magandang tono, pinapakanta natin kahit hindi naman yun ang mensahe. Hindi po ba? Sinasabihan ko yung kinakasal, hindi yan pangkasal. The worst song that was sung in one of the weddings I officiated was, "Bakit ngayon ka lang?" That is not a love song. That is a song of adultery. Mga minamahal ang mga kapatid, pinatigil ko talaga yung choir. Ano po? Kakakasal nyo lang. Iba na kagad ang iniisip mo. Di ba? What is the first reading trying to tell us? It is normal that when you get married, you leave behind your mother and father. That is the law. That is the law. You have to understand that the Jews has 630 laws. Can you imagine 630? Tayo nga 10 lang, di pa natin mamemorya eh. 630. Minsan pumunta kayo sa Holy Land, pati ang pagpindot ng elevator kasama sa batas. Ano po? Ay, kaya nga sabi ng Diyos, kung hindi tayo kasing tapat na mga Pariseo sa pagsunod sa batas, hindi tayo makakapasok sa pinto ng langit. Mabuti na lang, hindi ako Hudyo. Hindi po ba? Ano? Kasi yung mga babae, papayag nyo ba kayo na isa sa batas ng mga Hudyo, pag kayo nag-asawa, kakalbuhin kayo? Ay, kasi pag ikaw may asawa, dapat kalbo ka. Kung hindi ka magpapakalbo, nakawig ka. Kung hindi ka nakawig, dapat nakakover ng scarf ang buhok mo. Sapagkat pag ikaw ay kinasal, ang may karapatan na lang na pwedeng makakita ng iyong buhok ay ang iyong mister. And the moment you remove the cover of your hair, and your hair is being seen in public, you are committing adultery. You are committing adultery. Ay, maraming malungkot doon, no? Mga minamahal na mga kapatid. But Ruth not only loved his husband, she loves her mother-in-law. And when your husband died, you are free. You are free. You can go home. You can go back to your family. The other sister-in-law
decided to leave the mother-in-law, Naomi. But Ruth decided to accompany her mother-in-law. That's why the song was made, wherever you go, I shall go. Wherever you lead, so I shall lead. Your God will be my God, and your people may be my people. Bakit? Kasi pag ikaw ay widow, unang-una, pag ikaw ay babae, sa panahon na yon, hindi ka kabilang, hindi ka binibilang. Hindi ka binibilang. Wala kang karapatan. The more pag ikaw ay widow, wala kang maaasahan sa lipunan. So, sino tutulong sa iyo? Si Ruth ang tumutulong. Anong hamon nito sa atin? Anong hamon nito sa atin? Ano sabi sa Gospel ni St. Luke? If you are only good to those who are good to you, what credit can you get? If you are good to those who are good to you, what credit can you get? Put that in context for those who are working. If you are only doing what are expected from you, don't expect to get promoted. Hello? If you are only doing what is expected from you, don't expect to be promoted because you are already paid for what you are doing. Tama po ba? Sino yung mga napropromote? Yung mga nagtatrabaho beyond what is expected from them. Because what credit can you get when you're already paid? Kung halimbawa, nagtatrabaho ka sa simbahan, ikaw ay sumasahod, hindi mo pwedeng sabing ikaw ay naglilingkod. Sumasahod ka eh. Tama po ba? Mga minamahal na mga kapatid, iba yung binabayaran, iba yung sumasahod. May karapatan kang ibigay, may karapatang hingin sa iyo ang nagpapatrabaho sa iyo. And if you are only doing what is expected, then you cannot expect extra credit from it. Extra credit. Anong meron sa Ebanghelyo? Bakit yun ang pinag-usapan sa Ebanghelyo? Loving God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Simple lang yun. Simple lang yun. Madaling gawin yun. Pero, kay Jesus, ipakita mo ang iyong pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Ipakita mo. Mga minamahal na mga kapatid, and to love God is to love what He loves. And to love God, listen, to love God is to hate what He hates. Naintindihan po ninyo? Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo ang mga minamahal ng Diyos. Pero kung mahal mo ang Diyos, dapat hindi mo mahal ang mga bagay na hindi mahal ang Diyos. Ano yun? Kasalanan. Kasalanan. Hindi po ba? You cannot love all. You cannot love the wrongs that people are doing. Hindi naman sinasabing you judge. You correct. In the past few days, kung inyo pinakinggan yung mga pagbasa, lalong-lalo lang last week, ano sabi? You have the obligation to correct your brothers, of course including your sisters, if they are doing what is wrong. If they don't want to listen, you bring others to tell him so that you have a witness that you have told that he is wrong. We correct, not we gossip. Itinatama natin, hindi natin pinagchichismisan. Kasi feeling ng iba sa atin, pag pinagchismisan natin, parang tinama na natin. Hindi.
Sabihin mo. Hindi po ba, no? Sabihin mo. At pag ikaw ay tinatama, huwag kang magagalit. Sapagkat pag may nagtatama pa sa iyo, ibig sabihin, meron bang nagmamahal sa iyo? Hindi lahat na nakaupo sa loob ng simbahan, nagdadasal. Hindi po ba? Malalaman ko ba talaga kung ikaw ay nagdadasal? Hindi. Lalong-lalo na sa mall. Yung ibang nasa loob ng simbahan, nagpapalamig lang. Nag-aantay lang ng oras na sine para sa senior. You can't really know. My dear friends, my brothers and sisters, our love for God will always be seen in the way we love our brothers and sisters. Now, going back to the first reading, you should love your mother-in-law. Because you can never have a wife or a husband without a mother-in-law. Tama po ba? Saan ang galing yan kung wala kang mother-in-law? Hindi po ba? Ibig sabihin may nanay yan. You have to love your sasabihin na naman ng iba, si Father ang lakas magsabing mahal ang mother-in-law porque wala siyang mother-in-law. Di ba? May kanya-kanya yan. Di ba? May obispo kami. Oh, di ba? Atin-atin na lang yun. Di ba, no? Wala eh. You can never be ordained without a bishop. You can never marry someone without a mother-in-law. But what is extraordinary in the first reading? That Ruth loved her mother-in-law after the death of her husband. That is extraordinary. What is scandalous? Marami sa inyo, hindi ako kasali, wala akong mother-in-law. Marami sa inyo, yung mga nakikinig din sa online, ang alin, buhay pang asawa nyo, galit na kayo sa mother-in-law nyo. Diba? Parang sinasabi nyo, antayin nyo lang mamatay ang anak ninyo, yari ka sa akin. Diba? If you love your mother-in-law because of your husband, what credit do you get? What credit do you get? Going ang extra mile is what is expected from us. What is expected from us. My dear friends, my brothers and sisters, let us examine ourselves. What are the things I do for the sake of doing it? Not really for the sake or out of love. You ask yourself, binibiro ko yung mga nag-oopisina. Tingnan po ninyo, bago mag-alas 8, takbuhan sila ng takbuhan. Nagmabadali sila para umabot sa time-in. Pag naka-time-in na, mabagal na uli sila. Nandun sila sa CR, nagme-makeup, nagbabago ng mga bagay na hindi na talaga kayang baguhin. Di po ba? It's all about attitude. Amen. Totoo naman na hindi lahat ng mother-in-law mabait, no? Kasi hindi naman lahat ng daughter-in-law o son-in-law mabait. Don't expect. Ha? Don't expect. But, baka na-intriga kayo, nabanggit ko yung obispo. Kasi may paring galit na galit sa obispo niya. Sabi ko, hindi mo ba naintindihan na sa ordination mo nangako ka? Hindi po ba, no? Bahagi yan eh. Bahagi yan. Ang buhay ay tungkol sa relasyon. Kaya nga palagi ko sinasabi, be good to those who are good to you. But if people are bad, be good because it is who you are. Do not forget that. Be good when people are good. But when people are bad, be good
because it is who you are. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Ay. Alam ko, iniisip ninyo, yung mga pasaway dyan na hindi pa kasal at hindi pwede ring makasal. Eh, yun naman pala. Where there is love, there is God. Eh, love ko naman siya, Father, eh. So, pwede na. Kahit hindi kami kasal, dalawa. Sagot ko, hindi lahat ng pagmamahal ay nakabubuti. At pwede ka rin namang magmahal ng sobra. Wag lang sobra sa isa. Pag-usapan natin ang pagtatalik. Parang nasyak kayo. Hindi ko naman kayo masisi sapagkat ang pagtatalik or sex ay masyado nang pinapangit ng mundong ito sa pamamagitan ng maraming mga masamang impluensya ng Diablo. Pero sa totoo lang, banal ito. Mahalagang aspeto ito sa buhay mag-asawa. Hindi lamang upang sila ay magkaanak, hindi lamang para panatilihin ang alab ng kanilang pagmamahal, kundi upang sila rin as a couple and as an individual ay patuloy na maging banal. Yes, ang pagtatalik in the context of marriage ay daan ng kabanalan. Tandaan po natin na ang kasal ay isa sa 7 sakramento. At ang sakramento basically ay itinatag ng ating Panginoong Jesucristo para magbigay ng grasya, biyaya, pagpapala sa tao. Ang sakramento therefore dahil sa biyayang ito ay nakapagpapabanal, nakabubuti sa tao. Ganun ang sakramento ng matrimonyo. Pero, kaugnay nito, huwag natin kakalimutan na mahalagang bahagi ng kasal ay ang pagtatalik ng mag-asawa. Sapagkat sa pagtatalik ng mag-asawa, yung sinabi nila sa isa't isa, sa salita, I take you as my wife, I take you as my husband, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ko ngayon at kailanman. Yung sinabi nila sa altar ng simbahan sa salita, sa pagtatalik, pinapakita nila sa gawa, sa altar ng kama, ng silid nila. Kung ano yung naratify, pinagtibay sa simbahan, nako-consummate, napapaging kumpleto sa pagtatalik ng mga mag-asawa. Sa pagtatalik, mas konkreto sila na nagiging iisa. Sa buong puso nila na pagbibigay ng sarili sa isa't isa. Maliwanag po ang sinasabi sa Catechism of the Catholic Church about the union of spouses o pagtatalik. According to CCC, it achieves twofold end of marriage. Ano yung dalawang mahalagang hantungan dapat ng kasal? Una, ang pagkakaroon ng anak, transmission of life. Pangalawa, the good of the spouses themselves. So nakita po ninyo ang nagiging epekto ng pagtatalik in the context of marriage. Hindi lang para magkaroon ng anak, kundi para sa ikabubuti, ikababanal ng mga mag-asawa. Hence, talking about the sacrament, kung tayo ay bumuti, nang tayo'y bininyagan, kung tayo ay naging banal lalo nung tayo'y kinumpilan, kung nakabubuti sa atin ng ating pagkukumpisal, ang ating pag-attend ng banal na misa, kung nakapagpabanal sa amin ang banal na orden ng pagkapare,
Kung nakatutulong at nakapagbibigay ng biyaya sa may sakit, ang pagpapahid ng Santo Olyo, gaya ng lola ko na months ago, kinakabahan na kami sapagkat nanghihina at wala nang ganang kumain. Nagpunta ako, pinakumpisal ko, pinahira ng Santo Olyo. Ngayon lumalakas na siya. Kung ang mga sakramentong kababanggit ko pa lamang ay nakabubuti, nakapagbibigay ng biyaya sa tao, tandaan natin, kasama ang matrimonyo sa 7 sakramento at mahalagang bahagi ng kasal ang pagtatalik ng mag-asawa. Sapagkat doon, nabe-bless sila. Sapagkat kapag sila ay nagtatali, nire-renew nila yung sa pamamagitan ng mga salita ay ang naging sumpaan nila nang ikasal sila. Sa totoo lang, di ba, nagdiriwang ng golden anniversary, silver anniversary, at doon nagre-renew ng sumpaan at tipanan ng kanilang pagiging isa. Totoo yan, maganda yan, very good yan. Pero sa totoo lang, sa diwa nung pinag-uusapan natin, sa bawat pagtatabi ng mag-asawa, nire-renew nila ang kasal sa isa't isa. And therefore, nakaka-receive ng pagpapala silang dalawa at ang bawat isa. Kung bakit ganito ang topic natin, yan ay dahil narinig natin sa ating unang pagbasa ang mag-asawang Tobias at Sarah. Hindi niyo ba napansin? Nagdasal muna sila bago sila magsiping silang dalawa. Ito'y sa makahulugang paraan pinapakita sa atin na hindi mahihiwalay ang pagtatalik sa relasyon sa Diyos. Kasi nga, sa matrimonyo na nare-renew sa pagtatalik ng mag-asawa, nagbibigay ang Diyos ng grasya. Paano siyang makapagbibigay ng grasya kung wala siya? Sige nga. Paano siyang makapagbibigay ng grasya kung wala siyang pakialam? Sige nga. Paano siyang makapagbibigay ng grasya kung para sa kanya marumi yan, sa lahula yan? Sige nga. Muntik na akong mag-object minsan, umattend ako ng kasal. Sa reception ng mag-asawa, nagbigay ng mensahe yung ninong. Sinabi ba naman ng ninong, tama si Father, kaninang kinakasal niya kayo. Nandoon kasama ninyo si Kristo. Pero sa kung ano man ang gagawin ninyo mamaya, sa honeymoon ninyo, bahala na kayo sa buhay ninyo. Huwag nyo nang isama si Kristo. Mali iyon. Mali iyon. Sapagkat tandaan natin, ang pagtatalik ay niloob ng Diyos. Ito ay banal. In fact, bago magkasala ang tao, sinabi ng Diyos kay Eva at kay Adan, humayo kayo at magpakarami. So ang pagtatalik ay hindi epekto ng kasalanan. Bago pa man magkasala ang tao, niloob na ng Diyos ang pagtatalik at ang pag-iisa ng mga mag-asawang yan. Sabi ng Diyos, napakahalagang utos, mahalin natin siya ng buo. At ang ekspresyon ng pagmamahal natin sa Diyos ay ang pagmamahal din natin sa ating kapwa. Sa mga mag-asawa, ang una niyong kapwa ay ang inyong mister, ang inyong misis. Kaya nga, yung pagbibigayan ninyo ng sarili sa isa't isa ay parang pagbibigay nyo rin, pag-aalay nyo rin sa Diyos ng sarili nyo. Maliwanag ang sabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, sa mga misis, submit to your husband as to the Lord. Sa mga mister, love your wives as Christ loved His church and offered Himself up for His church. So nakita ninyo sa konteksto ng pagmamahal ni Mrs. sa mister niya at ni Mr. sa Miss niya, nandoon ang Diyos. Love him or her with the love of the Lord. Anong sabi ni St. Paul?
In everything you do it to glorify God. Kaya dapat ang pagtatalik na nilikha ng Diyos na banal ay hindi natin dapat ginagawang masama. Sapagkat sa pamamagitan nito, pwedeng i-glorify ng mga mag-asawa ang Diyos. Besides, di ba, kaya nga ang tawag natin, love making. And when there is love, there is God. Because God is love. Ay. Alam ko, iniisip ninyo, yung mga pasaway dyan na hindi pa kasal at hindi pwede ring makasal. Eh yun naman pala, where there is love, there is God. Eh love ko naman siya, Father, eh. So pwede na. Kahit hindi kami kasal, dalawa. Sagot ko, in your 3 hands. Again, paulit-ulit in the context of marriage. Tandaan niyo ha, bago sabihin ng Diyos kay Eva at kay Adan, humayo kayo't magpakarami, pinag-isa muna niya silang dalawa. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina para sumama sa kanyang asawa upang sila ay maging isa. Pagkatapos nun, yun yung kasal. Pagkatapos nun, saka palang sinabi ng Diyos, be fruitful and multiply. Ibig sabihin, guys, ang pagtatalik na kalugod-lugod sa Diyos, ang pagtatalik na banal, ang pagtatalik na nakapagbibigay ng pagpapala mula sa Diyos at nakabubuti sa tao, ay sa konteksto lamang ng kasal. Hindi lahat ng pagmamahal ay nakabubuti. At pwede ka rin namang magmahal ng sobra. Wag lang sobra sa isa. Ang pagtatalik ay banal, pero dapat nasa tamang lugar. Lumugar ka. Hindi ka asawa. Hindi kayo kasal. Kaya masama yun. Brothers and sisters, ang gagawin kasi natin kapag ipipilit natin, okay lang na magtalik pag hindi kasal. Una, we are definitely going against the will of God. Bakit? Diyos ka ba? Hindi ka Diyos. Kapag niloob ng Diyos, may dakilang layunin ang Diyos. Ano man yung dakilang layunin na yan, isa lang ang kapupuntahan yan para sa ating ikabubuti yan. When God says it, that should settle it. Even if we don't want it. Brothers and sisters, wag po nating gawing pangit ang nilikha ng Diyos na maganda. Wag nating gawing masama ang nilikha ng Diyos na mabuti. Wag nating gawing karnal ang nilikha ng Diyos na banal. Sapagkat tayo mismo ang masisira. Tandaan natin, yung gawing masama ang mabuti, yung gawing pangit ang maganda, gawain yon ng Diablo. Sapagkat wala namang nilikha ang Diyos na pangit at masama. Lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti at maganda. Anong ginagawa ng demonyo? Yung maganda, pinapapangit niya. Yung mabuti, pinasasama niya. Yun yung pagkakasala. Halimbawa ay pera. Masama bang pera? Hindi masama ang pera. Pero pinapasama ng Diablo. Social media, masama? Hindi. Nakatutulong ito. Sigurado ko, niloob din ng Diyos ito. Sapagkat kung walang social media, basic example, paano tayo makapagsisimba nung panahon ng pandemya? Sige nga, paano kayo makapag-uusap kayong mag-asawa kahit kayo magkalayo ng lugar?
May mga nagsabi sa akin kanina, pupunta ng Australia, lungkot na lungkot sapagkat iiwan mo ang mga anak ninyo. Pero niloob ng Diyos dati pa magkaroon ng social media para magkaluyo man kayo ay magkakita, magkausap pa rin kayo ng madali na. Mabuti ang social media. Anong ginagawa ng demonyo? Pinasasama ng demonyo. Yung lato-lato, mabuti yan. Pero pinasasama ng demonyo kapag pinaglalaro ka niya habang may natutulog na tao. Seriously, wag nating gawing masama ang mabuti, pangit ang maganda, karnal ang banal. At ang isa na nga po dito ay ang kasal. Nilikha ito ng Diyos na maganda, mabuti at banal. Tayo ay produkto ng mabuti, maganda at banal na ito. At mula noon hanggang ngayon, nakapagpapabanal ito ng mga mag-asawang pinag-isa at patuloy na pinag-iisa ni Kristo. Kung ikaw ay isang artist at nilikha mong maganda, mabuti ang isang obra, tapos pinapangit ng iba, magagalit ka. Huwag nating gawing pangit at masama ang ginawa ng Diyos na maganda at mabuti, sapagkat mananagot tayo sa Kanya. Noong panahong yon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapapilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At wala nang nanghas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanayahan na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. Handa ng lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanayahan. Humayos sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamatay taong yon, at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaniyahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong aniyayahan sa kasalan ng lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin
at isinama ang lahat ng natagpuan. Masama't mabuti, ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Yan, sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kaniyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y magnanangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Narinig po natin sa ating binasang mabuting balita ang isa na namang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. And this time, ang ginamit na paglalarawan ay ang larawan ng kasalan. Larawan ng kasalan na alam naman nating masaya kahit saang lugar at kultura. At yun naman din kasi ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Masaya, joyful. Yun naman din ang sabi ng Panginoon sa John 10 verse 10, di ba? Ako'y naparito upang bigyan ang aking mga tupa ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. And please don't forget that word, ganap. Huh? Which means complete, fulfilled, kumpleto. Katulad ng ini-insinuate ng hari sa Ebanghelyo na sumisimbolo sa Diyos. Ano ang sabi niya? Naipapatay na ang mga baka, ang mga pinatabong guya, lahat ng kailangan, nakahanda na, halina kayo sa piging. Ganon ang pag-ahari ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kompleto na. Wala ka ng ibang hahanapin pa. Kaya lang, ito'y tinanggihan ng mga naunang inanyayahan. Sumisimbolo nga po sa mga Hudyo ang kanyang unang piniling bayan. Kaya't ang imbitasyon sa pangalawang pagkakataon ay inopen sa lahat ng tao. Kaya nakasama tayo. Kasi tayo man ay hindi rin mga Hudyo. Kaya nga nung nakaralinggo, ang sabi ko, buti na lang at ipinagpatuloy ng Diyos ang kanyang napakagandang plano. Napalagay ko'y paraan din ng Diyos upang i-vindicate ang plano niya. I-vindicate ang sarili niya na para bang, sige, ayaw niyong tanggapin ang anak ko, pipili ako ng ibang lahi o ng ibang tao na tatanggap sa anak ko para makita ninyo kung anong blessing ang mamimiss ninyo. That is why nung nakaraang linggo, very powerful yung mga words ng ating Panginoong Jesucristo when He said, ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan at siya mismo ang tinutukoy niya dyan. Of course, kahit sa mga panahong ito, marami sa mga Hudyo ang hindi naman aamin sa naging pagkakamali nila, diba? Kung papaanong hindi rin naman sinabi sa ating mabuting balita kung yung mga naunang inanayahan na hindi tumugon, na sumisimbolo nga po sa kanila sa mga Hudyo, ay nainggit o nang hinayang man lang nang makita yung mga pangalawang tumugon sa pangalawang imbitasyon. Hindi naman din sinabi, pero natitiyak ko, pagdating ng araw, pagharap natin sa Panginoon, taglay ang kanyang kaluwalhatian, marirealize din nila yan. Asama na dito, yung tumugon sa pangalawang imbitasyon na hindi naman namuhay nang naaayon sa turo ng Panginoon. I'm sure these people will realize napakilaki ng blessing na kanilang pinalampas. Ako nga po sa karanasan ko, share ko lang, kapag ako'y nagmimisa, lalo na sa patay, o kaya pag may kasal, tapos naispatan ko na mayroon tayong mga kapatid na umattend na mga hindi Katoliko, madali naman yun eh. Sa una pa lang makikita mo na. Magsimula tayo sa ngalan ng Ama at yung hindi magkukrus.
Hindi yun Katoliko. At kapag may mga kapatid tayong hindi Katolikong nakita ko sa misa, alam po ninyo, mas ginaganahan ako. Mas pinagbubuti ko ang misa ko. Mas nagko-quote ako ng mga Bible verses sa sermon ko. Mas ginagawa kong touching yung seremonyas ng kasal, yung paghihabilin sa patay. Bakit? Gusto kong kahit papaano, ma-realize ng mga kapatid natin ito, maganda rin pala ang misa. Ang homilya pala ay kagat din sa buhay. Ang seremonyas pala sa kasal at maging sa patay ay mayroon ding saysay, mayroon ding kahulugan, mayroon ding buhay. May namis pala ako. Magpa-convert ako sa ibang reliyon at iniwan ang reliyong ito. Naman! Mga kapatid, sinisigurado ko po sa inyo, anuman ang maganda na meron ng ibang reliyon, sinisigurado ko sa inyo, meron din tayo. Sobra pa nga, hindi lang natin na-maximize madalas dahil sa ating mga kapabayaan. Pero hindi sapat yang dahilan upang ang magandang relihiyong ito ay iwan. Sapagkat wala namang kinalaman ng Panginoong Hesukristo sa mga kakulangan at kapabayaan yan. I'm sure darating ang pagkakataon. Again, when we come face to face with Jesus, taglay ang kanyang kaluwalhatian. That's those who left Christ, even those who stayed for Christ, but did not really live up according to the expectation and standard of Christ, will all realize napakalaking blessing ang aming pinalampas. Lahat ng yan, katulad nung hindi nakadamit pang kasal sa Ebanghelyong napakinggan, will all be speechless, hindi makakaimik dahil sa malaking panghihinayang. Sayang. Now, let's get more personal. Mas gawin po natin itong personal. Sa papaanong paraan? You see, wala nang pinakamabuting taong nabuhay sa mundong ito, palagay ko, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, sino pa tayo? That is why ang sabi ng Panginoon, no servant is greater than his master. So kung siya ginanon, pwede rin tayong magkaganon. Ibig sabihin, tayo rin can also be denied. We can also be rejected. We can also be left behind. We can also be unjustly treated like Jesus. Sana lang, katulad ni Jesus, wag din tayong magtanim ng galit. Katulad ni Jesus na nang makabayubay na sa krus, hindi sinabing, mga walang iya kayo. Pag ako nabuhay na magmuli, yari kayo. Kundi ang sabi, Ama, patawarin mo sila, hindi nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Maging ganun din tayo sana. Huwag tayong mabuhay sa galit. Huwag tayong mainis buong buhay natin. Huwag lalong bababa ang tingin natin sa sarili natin. Katulad ni Kristo, who always did the holy will of the Father, gawin natin pa rin ang plano ng Diyos para sa atin. Magsumikap, magsakripisyo, maging mabuting tao. Huwag tayong gaganti, sapagkat hindi yun ang ginawa ng ating Panginoon. Pero kaugnay nito, kapatid, sasabihin ko sa iyo, kung paghihiganti ang hanap mo, yung magandang mararating mo, yung maging masaya ka pa rin at maging protektibo sa kabila ng mga ginawa sa iyo, kapatid, yun ang pinakamagandang paghihiganti sa mga taong sa iyo ay ng api. Paghihiganti hindi nakapananakit ng katawan, pero nanunuot sa kalooban ng mga taong may gawa sa iyo niya. May kwento ko yung minsan napag-usapan namin ito nung aking kaibigan. Malapit sa akin ito, parang ate ko. Kasi nakwento niya sa akin dati. Many years ago, June, in-enroll siya ng kaniyang tatay sa kolehiyo. August, namatay ito. So kinailangan niyang manirahan sa bahay ng kanyang tiyuhin, kapatid ng tatay niya, na okay naman. Kasi mabait sa kanya. Kaya lang ang problema, yung kanyang tiyahin, may pagka-impacta. Hindi daw siya talaga naituring na pamangkin ito sa asawa. Baka nga kasambahay pa ang turing sa kanya. Kasi at one point,
pinaalis daw yung kasambahay. Tapos siya ang laging katulong sa bahay. Parang ganon. Maganda raw ang touring kapag nandun yung tsuhin niya. Pero pag wala na, hindi na. Ang problema, madalas wala ang tsuhin niya. So, ganun daw po ang nangyayari. Inaalagaan niya yung mga anak ng tiyahin niya ng mga pinsan niya. Tapos ay inahatid sa eskwelahan yata. Pagbalik niya ng bahay, saka pa lang siya kakain. Minsan, gagawa pa ng mga gawaing bahay. And then, papasok sa eskwela. Pag uwi, ganun pa rin. May mga gawain pa rin. Natutulog lamang daw siya sa pasimano. Kasi yun daw ang bigay sa kanyang espasyo. Hindi daw niya maiunat ang kanyang mga paa kahit pagod na siya kasi nalalaglag siya. Father, may pagkakataong dumudugo yung mga kamay ko kasi yung tiyahin ko mula sa opisina, inuuwi yung mga makakapal na kurtina at sa akin ipinalalaba. Pero Father, di ako nagreklamo kasi sa loob-loob ko, malaki pa rin ang utang na loob ko sa tiyahin ko. To cut the story short, eto na nangyari. Gulong ng buhay. Nakapagtapos siya, nakapagtrabaho, ang bilis ng asenso. Siya namang pagsadsad ng kabuhayan ng tiyahin niya. Alam ba ninyo na siya ang bumili ng bahay ng tiyahin niya kung saan matagal siyang nagstay kasi ito ay inilit na. Hinahanap nga daw niya yung pasimano na tinutulugan niya kasi ipipreserve niya. Eto na, nung magkaharap-harap sila, nako, parang eksena sa pelikula. Kasi napansin niyang may binulong yung pinsan niya sa tiyahin niya. Pero naintindihan niya. Ang bulong ay ganito, Mami, di ba siya yung maid natin dati? Akalain niyo yun? Hindi talaga siya pinakilala bilang pamangkin, hindi bilang sa bahay. Naku, naupo na raw sa kahiyak yung tiyahin niya. At sinabi, anak, pinsan niyo siya. Mas lalo daw naiyak yung tiyahin niya nang sabihin niya, Ante, binibili ko po yung bahay hindi upang kunin sa inyo at paalisin kayo. Binibili ko po yung bahay ninyo upang ibalik uli sa inyo. Sabi ko, Ate, buti hindi mo naisip magigante. Sabi niya, Father, maniwala ko sa hindi. Never ko naisip yan. Kasi palagi ko, may utang na loob pa rin ako sa tiyahin ko. Sabi ko lang sa kanya, no wonder you are who you are right now. You are where you are right now. And so, brothers and sisters, let not bad thoughts and feelings become our motivation in achieving our goals. Hindi tayo tutulungan ng Panginoon sa ganyan. Sapagkat maliwanag ang sinasabi ni San Pablo sa Ephesians 4 verse 31. Get rid of all bitterness, of all anger, slander, and rage. Sapagkat hindi yan naaayon sa turo ng ating Panginoon. Hindi kanya tutulungang umunlad kung ang motibasyon mo ay makapaghigante balang araw sa mga taong sa iyo ay nagpahirap. In fact, maabot mo man ang iyong pangarap, dahil sa motivation yan, I tell you, sinasabi ng Ecclesiastes 4 verse 4, then all your achievements will all be meaningless. Kaya alisin mo yung galit mo. Hindi ito naaayon sa turo at kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi pwede kang limitahan yan sa pwede mong marating. Hindi yan ang plano ng Diyos para sa iyo. Basta magsumikap ka, magsakripisyo, maging mabuting tao kahit sa mga taong nang api sa iyo. Kasi kung hindi ka magiging mabuting tao sa kanila dahil lamang umulad ka, iisipin nila, tama na ginanon ka nila. Kaya sana, wag mong maging katwiran lagi yung pag ako yumaman, pag ako umasenso, pag ako nakapagtapos, pag ako gumanda, lahat kayo huyo. Wag ganun. Sa halip, kilanlin mo pa rin sila, pakisamahan mo pa rin sila,
irespeto mo pa rin sila. At hayaan mo na sa pakikipag-ugnayan mo sa kanila ng maganda, sila ang magtaka at magtanong sa iyo, "Who you?" Saka ka magpakilala. Para mo nang ibinagsak yung bomba. Kasi they will realize, ikaw yung taong dating inismall nila. Iyon ang magandang sampal. Hindi yung sampal na gano'n, kundi yung mag-asawang sampal na nagtagumpay ka at hindi ka naging alipin ng galit mo sa kanila. Patunay lamang na ang Diyos ay kumilos sa buhay mo. Siya ang nagpagtagumpay sa iyo. Siya rin ang naghigante para sa iyo. Yun ang sabi niya, vengeance is mine, not yours. Kapag ang Diyos pa naman ang naghigante, mas matindi. Kailangan mong bigyan ng upuan ang mga taong sa iyo ng api. Bakit upuan? Because they cannot stand how God will bless you sa kabila ng mga pangit na nangyari sa buhay mo. Yun yung magandang paghihigante. Hindi sa salita na maririnig dito ng iyong kapwa, pero lalabas dito. Pero paghihiganti sa pamamagitan ng mabubuting gawa, conquer evil with good. Makikita dito, papasok dito, at mananatili dito. God bless you. Bao đêm trong bóng người, người có nhớ tôi không hỡi người, đừng làm tôi sao xuyên đến nay. Nhớ thương người đã làm tôi buồn, phải làm sao để quên câu chuyện buồn này. Từng ngày trong mong thao thức về với bóng ai, khiến cho tôi mơ hỏi từng ngày tìm về nơi chốn đó với ai. Thấm thoát hỏi đưa cũng đã 7 năm rồi hỡi người, em có nhớ những đêm anh chờ đợi em trước khiêng nhà anh đón đưa em từng đêm thương nhớ người. Giờ đời em trở về anh ướt lệ đêm thao thức vì em. Ánh dương kia sẽ tắt nơi đây, biết đâu em sẽ về để thật sáng nỗi buồn. Nơi cuối đường ta sẽ thấy được nhau em ơi. Từng ngày chờ mong bao đêm trong bóng người, người có nhớ tôi không hỡi người, đừng làm tôi sao xuyên đến nay. Nhớ thương người đã làm tôi buồn, phải làm sao để quên câu chuyện buồn này. Từng ngày trong mong thao thức về với bóng ai. Ang sermon na ito, tama para sa lahat, pero particularly ito'y para sa iyo. Paniwalaan mo ito. Nasa sayo na lang kung magpapakatanga ka na maniniwala sa dyablo na pwede ka bang matalo. Hanggang diyan ka na lang, hindi ka nagagaling sa sakit mo. Wala nang magandang mangyayari sa buhay mo. Hindi na mabubuo ang pamilya mo. Wala nang magandang balak ang Diyos para sa iyo. Ano man ang problema mo ngayon, sinasabi ko sa iyo, makalulusot ka. Hindi ko alam kung natatandaan ninyo dati, kapag pinapanood natin, lalo na dito sa Pilipinas, ang mga telenovela o pelikula ng ating mga favorite o sumikat dito mga superheroes, na-excite na tayo kapag andyan na si Narda, makikita na yung bato niya. Si Teng-Teng, mabubuhat na yung barbell niya. Si Flavio, makukuha ng espada niya kasi nagbabagong anyo na sila, lumalakas na sila, sumisigla, bumibilis na sila. Kaya naman ang kalaban, kinakabahan na. Sapagkat alam niya, hindi na siya umra. Sinabi ko po ito sapagkat gusto kong ilarawan sa ganito. Larawan lang ha.
ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, na para bang ang bato ay nakita na niya, ang espada ay nakita na niya, ang barbel ay nabuhat na niya, upang tayo ay mas magabayan at mas maipagtanggol niya. Look, hindi ko sinasabing nang si Kristo, bago siya muling nabuhay, wala siyang kapangyarihan. No, that's wrong. Kaya nga siya nakapagpapalaya sa mga demonyo, nakapagpapagaling ng kahit anong sakit, nakalalakad sa ibabaw ng tubig, nakagagawa ng mga himala at milagro, nakabubuhay ng patay, sapagkat si Kristo, bagamat naging totoong tao, ay hindi rin naman iniwanan ng kanyang pagiging Diyos na totoo. Kaya nga sinasabi ko, ito'y paglalarawan lang, hindi sakto. Ang punto ko lang, nang si Kristo ay maging tunay na tao, limitado siya kahit paano. Pero hindi na nang kamtanan niya ang full force ng kanyang kapangyarihan, na sabi nga ni San Pablo, ay hinubad niya nang siya'y maging tao. Nakaw! Dahil sa nangyaring yan, kinabahan na ang dyablo, sapagkat alam niya na hindi na siya kailanman mananalo pa talaga kay Kristo. No wonder, nang muling mabuhay ang ating Panginoon, bago siya umakyat ng kalangitan, anong sabi niya? All power in heaven and on earth has been given to me. Lahat na ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Full authority. So pwede sabihin natin, before this, hindi pa full authority. Kasi nga, nakikisalo pa kahit kaunti ang dyablo. Natatandaan ninyo, nang tuksuhin ng dyablo si Kristo. Ano ang sabi ng dyablo kay Kristo? Nakikita mo lahat ng kadakilaang yan sa mundo? Akin yan. Ibinigay sa akin yan. Ibibigay ko yan sa'yo kung ako ay sasambahin mo. So sino ang nagbigay ng authority ito sa dyablo? Ang tao. Nang simulang magkasala ang tao, napasakop ang tao kahit papaano sa dyablo. Yaan ang kinuha ni Kristo. Yaan ang binawi ni Kristo. Para bang sinabi ni Kristo sa dyablo, kahit anong kapangyarihan, wala ka na sa mundong ito. Hebrews 2:14, by Christ's death, He has destroyed the one who holds the power of death. And that's the devil. Kaya nga, ang pinakakapangyarihan ng dyablo, tandaan natin, ay kamatayan. And that is why nang muling mabuhay ang ating Panginoon Jesucristo, the devil was like, ano bang gagawin ko? Ano ba bang strategy ang gagawin ko para mapatayin ko, matalo ko ang Diyos na ito? The answer is, walay na. Kahit anong gawin mo, wala na. Kaya naman yun din ang kanyang nababasa at nakikita. Kapag tayo ay kanyang nakikita, kahit na tayo ay tao lang sa kanyang mga mata, liyamado pa rin tayo, sapagkat para sa atin namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. I tell you, kapag nakikita tayo ng dyablo, lalo pa kung ang buhay natin ay nakasurrender kay Kristo, He is being reminded always of His defeat more than 2,000 years ago. He is being reminded always kung paano siya napahiya more than 2,000 years ago. At yun na hindi malayong mangyari pa rin kung tayo ay kanyang sasalingin. Kung ang buhay natin, lalong-lalo na, ay nakasurrender na sa Panginoon natin. Na-experience nyo po ba yung nalapit kayo sa isang mamahaling bagay, kotse, flower vase, plato, na alam nyong super mahal, figurine, alam nyong super mahal. Ang feeling nyo, yung mga mata nung may-ari, nakatingin sa inyo, nagbabantay, na parang sinasabi, wag mong sasalingin yan, wag mong babasagin yan, wag mong tutumihan yan. Kapatid! I tell you, higit pa dyan ang nararamdaman ng dyablo kapag nilalapitan tayo. Nakikita niya, very uncomfortable siya, sapagkat ang mga mata ng Diyos ay nakatingin sa Kanya. Looking at Him, staring at Him, winawarningan siya. Huwag mong sasalingin yan. Huwag mong bibigyan ng pagsubok na higit sa kanyang kakayanan yan. Mahal ko yan. Dugo ng minamahal kong anak ang pinangtubos ko dyan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Likewise, halimbawa, imagine, kung tayo'y baon sa napakalaking pagkakautang, tapos ang utang na ito, hindi natin kailanman mabayad-bayaran. Kaya naman ang ating pinagkakautangan, lagi tayong sinusumbatan, ikaw. Anong reaksyon natin? Ano sa palagay mo ang mararamdaman mo? Hindi kaya parang pugot na ang ulo mo, lubog na ang ulo mo sa kahiyan? Bagamat hindi lahat ng utang o may utang may ganyan. Yung iba kapag utang mo, siya lang ang may utang sa'yo, pag nakita mo, taas pa ano, di ba? Ha?
Pero ibang topic na yan. Ang natural na reaksyon ay yung nahihiya tayo, uncomfortable tayo kahit pa paano. Kasi feeling natin, hawak tayo sa leeg ng ating pinagkakautangan. He has the authority over us. Kapatid, kung hindi namatay at muling nabuhay si Kristo para sa ating lahat, higit pa dyan ang ating magiging pakiramdam. Sapagkat kahit anong gawin natin, hindi tayo makababangon sa naging kasalanan natin. Mula noon hanggang ngayon, we will always fall short. Kaya ang Diablo masasay na tayo na lagi niyang sinasabi sa atin, hanggang dyan ka na lang. Hindi ka nagagaling sa sakit mo. Wala nang magandang mangyayari sa buhay mo. Hindi na mabubuo ang pamilya mo. Wala nang magandang balak ang Diyos para sa iyo. Masasanay tayo ng kanyang sasabihin sapagkat magkakaroon siya ng karapatan kung hindi namatay at muling nabuhay para sa atin ang ating Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Pero dahil siya'y muling nabuhay, not this time, hindi na po pwedeng sabihin at isumbat sa ating palagyan ng demonyo yan. That is why, kapatid, here, kapag hanggang ngayon, naririnig mo ang Diablo na panay ang sabi sa'yo, walang magandang mangyayari sa'yo, hanggang diyan ka na lang. Hindi na mapupo ang pamilya mo, hindi ka nagagaling sa sakit mo, hindi na ka makakaahon sa negosyo, wala ka na nga makikitang matino at magandang trabaho. Kapatid, hindi na totoo yan. Pang-bluff na lang yan. Panakot na lang yan. Sapagkat ang totoo, panalo na tayo sa laban. Alam niya kung yan ay ating i-claim lang at paniniwalaan. Hindi niya po pwede tayong api-apihin na lang. Kasi ang laban natin ngayon, ano man ang laban natin ngayon, napagtagumpayan na para sa atin ni Kristo more than 2,000 years ago. So kung ano ang laban mo, kapatid, ngayon sa buhay mo, ano man ngayon ang problema mo sa buhay mo, replay na lang ito ng napagtagumpayan ng laban ni Kristo para sa atin more than 2,000 years ago. So pagkatandaan mo, hindi lamang ang kamatayan ang kanyang napagtagumpayan, kundi ang lahat ng puwersa ng kasamaan, lahat ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin, na hindi ang Diyos ang may kagawan, kundi ang demonyo lang. Lahat ng iyan, napagtagumpayan na once and for all ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na yung kapangyarihan para sa ating mga tao. Nasa sayo na lang kung magpapakatanga ka na maniniwala sa Diablo na pwede ka pang matalo. Kapatid, kailanman, sa pagkakaalam ko hindi na nabago ng replay ang tunay na nangyari na. Panalo ka na. Panalo ka na. Hindi na mababago yan. Kaya ano man ang problema mo ngayon, sinasabi ko sa iyo, makalulusot ka. Sinisigurado ko, malalampasan natin ito. Malulusutan natin ano man ang problema natin ngayon, sapagkat ang kabuuan ng problemang ito ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Naiintindihan ko, nadalala ka lang ng sitwasyon. Naiintindihan ko, nahihirapan ka lang ngayon. Pero kapatid, mamili ka. Anong paniniwalaan mo? Yung katotohanan talaga na maya't maya mula noon hanggang ngayon, marami ng Kristiyano ang namatay para dito na talagang muling nabuhay para sa atin si Kristo. Yan bang paniniwalaan mo? Yung katotohanan yan? O yung nararamdaman mo ngayon sapagkat bigat na bigat ka sa sitwasyon mo? Kapatid, madali lang yung tanong. Pero hihirap yan kung hindi mo i-claim ang ginawa para sa iyo ng Panginoon. Mahihirapan ka sa tanong na yan kung hindi mo maikukonekta yung nangyayari sa iyo ngayon sa ginawa na para sa iyo noon pa hanggang ngayon ng Panginoon. Let me remind you, yung ngayon ay konektado kahapon. Yung kahapon ay konektado ngayon at sa mga susunod pang panahon, sapagkat Alpha at Omega ang Diyos, ating Panginoon. Namatay siya, muling nabuhay siya, hindi lang para sa mga tao noon, kundi para na rin sa atin ngayon at sa mga susunod pang henerasyon sa habang panahon. Kaya, kung yung nangyayari noon ay wala ng koneksyon ngayon, bakit pa tayo nagdiriwang dito, ha? Umuwi na lang tayo. Kaya tayo nagdiriwang magpasa hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, sapagkat alam natin, hindi lang ito simpleng pag-aalala. Kiniklaim natin ng may pananampalataya na yung nangyaring epekto noon, nangyayari magpasa hanggang ngayon. Parang imposible? Pwede? Pero, sa Diyos ba naman mayroong imposible? Kapatid, kung yun ngang
Nagkatawang tao siya tulad mo, tulad ko. Walang sakit ang hindi niya nalunasan, gaano pa kalala yan. Walang problema ang hindi niya natugunan, kahit pa pag-aalburuto ng dagat yan. Walang demonyo ang hindi niya napalayas, kahit gaano pa karami ang legion na yan. Walang pangangailangan ang hindi niya nasolusyonan, kahit pa pagpapakain ng libu-libu mga katao yan. Nung siya'y naging tao, totoong tao, nagawa niya yan para sa iyo, para sa akin, para sa buong mundo. Ano't hindi niya kakayaning mas lalong gawin yan. Ngayong nakamtanan niya ang buong kadakilaan at kaluwalhatian. Ikaw nga sasabihin mo, gagawin ko ang lahat-lahat para sa pamilya ko. Gagawin ko ang lahat-lahat hanggang nabubuhay ako para sa mahal ko. Okay. Sinasabi ko din yan. Pero yung lahat-lahat na yan, kapatid, aminin mo, hindi talaga lahat-lahat yan. Bakit? Limitado ang kakayanan mo. Bagamat may pagmamahal kang buong buo, limitado ang kakayanan natin bilang tao. Kaya yung lahat-lahat ng yan, hindi talaga lahat-lahat yan. So imagine kung ang Diyos ang magsasabi sa'yo, mahal na mahal kita. Nabuhay ako at namatay para sa'yo. Pero hindi nagtatapos yun. Muling nabuhay ako. Makapangyarihan ako. So lahat ng gusto kong gawin para sa iyo na minamahal ko, kaya kong gawin. Paniwalaan mo ito. Yun ang very little, very scary, very dangerous. Ito ang nakapagpapa-high blood sa diablo. Bakit? Kinakabahan siya sa kombinasyong ito. Hindi sa kombinasyon ni Narda at ng bato niya, sapagkat ang matatakot lamang dyan ay si Valentina. Hindi sa kombinasyon ni Flavio at ang espada niya, sapagkat ang kailang po sa kanya ay si Lizardo. Hindi sa kombinasyon ni Tengteng at ang Captain Barbel na yan, ng barbel niya, sapagkat ang mga aswang lamang ang lalayo sa kanila. Kundi ang kombinasyon ng pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos na kayang pumusa sa kahit ano na kapangyarihan ng diablo. Noon, ngayon at magpahanggang kailanman sa mundong ito. Sabi ko nga doon sa isang quote ko, kabahan na ang kahit sinong kaaway mo kapag nagsanib pwersa na, nagkumbay na ang pagmamahal at kapangyarihan ng taong nagmamahal sa iyo. That is God. Sasabihin niya sa iyo, mahal kita. Para sa iyo, nagkatawang tao ko, hinubad ko ang aking pagkadiyos at namatay ako, kaya may Biyernes Santo. Pero hindi nagtatapos doon. Makapangyarihan ako. Muli akong nabuhay para sa iyo. Isipin mo, ano ang hindi ko kakayaning ibigay sa ngalan ng pagmamahal ko sa iyo? Kapatid, alam kong marami tayong pinagdaraanan ngayon. Please, i-claim natin ito. Sapagkat ang sermon na ito, tama para sa lahat, pero particularly ito'y para sa iyo. Paniwalaan mo ito.